Putang suma maano yung ano ko pang ulit, take 2. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Ito po dahil ano ngayon, alam niyo po pagka, weekends wala pong nagaganap na mga balita. Suri-suri lang po tayo 'no. Nire-review lang din natin 'tong mga kalaban nating vloggers. Nagbalik na pala si TP, nasa PTV4 'no. Hindi na po kinaya. Ako naawa rin ako rito sa mga vlogger ni BBM at ni ano, eh, 'no. Parang, una yung nag-import sila ng inimport yun sila Makagago, sila Rendon 'no. Parang ipinararating dito sa mga 'to, hindi lang namin hindi lang siguro masabi na, alam niyo mga wala kayong silbi wala kayong mga silbi para pataasin yung popularidad ni Martin, pataasin yung popularidad ni BBM. Walang katuturan yung talong-talo kayo ng mga nasa kabila, kahit mga walang bayad. Ako natitiyak ko wala kaming bayad, eh. O ako pala, ako natitiyak ko na wala nagbabayad sa akin. Hindi ko sinabi may nagbabayad sa kanila. Pero ito nakakahiya na naman. Alam ko na nag-aaral yan si TP, inimport na naman para lang, pa para magkaroon ba ng bigat yung ano, kasi mga sikat sa mga vlogger nila yung mga palengkera, eh. Naunahan na sila sa views nung mga palengkera at mga mapagkakatiwalaan. Ang pinakasikat na BBM vlogger ngayon si Miman at saka si Nino. Para no magkaroon ng konting talino yung inimport na uli si TP. Nariyan na po si King Pinoy. Okay, pag-uusapan po natin ngayon, eto po, bakit po kahit na paulit-ulit nilang sabihin na magnanakaw ang mga Duterte, wala pong naniniwala. Hindi niyo ba napupunan, no? Lahat, all roads papunta sa paninira sa mga Duterte. Lahat ng ginagawa ng gobyernong to, mas focus pa, Majin Buu, nakita mo ba, Mobay? Majin Buu ba tawag mo sa akin? Wala akong panahon sa'yo. Wala, hindi kita kilala. Hindi ka pa nga kahit kailan magpakape. Wala ka pang karapatan na asarin akong Majin Buu. Dapat may mga sense, di ba? Hindi mangangantyaw kayo kagad. Okay. Eto po, no? Tignan po natin yung ano, yung lahat to, eh. Nagsimula po sila talagang, kumbaga kapapanalo pa lang binanata na kagad yan. Bumabanat na kagad, eh. Itong mga vlogger na to, binabanatan kagad yung mga Duterte. Tapos nag-ano lang, wala akong pakialam, hindi niya tinukoy. Puta, hindi ko naman siya kilala. Sabihan niya ako, hindi lang naman si TP mataba, ako mataba. Tapos sasabihin niya, kamukha ni TP si Majin Buu, yan, ganun. Pero ako yung sabihan mo na Majin Buu. Okay. Ito po, kanya-kanya, no? Lahat na po yata ng mga Duterte. Kasi hindi nila hindi nila napapababa yung popularidad ng mga Duterte sa kanilang yung pagmamalinis, yung anong tawag doon, yung maging santa-santa na palamura, 'di ba? Lahat ng Duterte palamura, eh. Si Inday yata bihira magmura si Inday, pero mahilig siya yung magsabi ng mga tambaluslos, etc. Okay, yung mga hindi nila makuha sa ganun, masasamang tao, mamamatay tao, di ba?
Hindi nila makuha yung mamamayan na dun, ngayon po nakikita nyo, may bago na pong direksyon sa paninira sa mga Duterte. Kasi dati ang paninira sa mga Duterte, sanggano, mga demonyo, mga kriminal, di ba? Laging pinapakita yung mga gupit nila. Ewan ko kung bakit meron time na may gupit si BP Sara at sila pulong na parang mga gangster. Parang pinapakita yung dati, yung paninira nila, yung mga Duterte, kriminal. Oh, may nagmura nga pala. Hindi bagay si Maroas. Akala niya yung pagmumura yung sikat eh. Hindi po. Yung laman po, bakit ka nagmura? Bakit mo minura yung tao? Hindi yung magmura ka lang. Dapat may context eh. Yun ang hindi nila naunawaan. Okay, thank you very much kay Edgar de la Cruz na nagbigay sa atin ng 99 pesos na pangkape. Yan. Tapos, hindi pumubra yung kriminal, yung mamamatay tao. Mahina sila sa ano eh. Correct. Tama si Elpidio, no? Kaya pinauwi yan. Nahinaan kay Kala Jared, kay Abe, kay at sa iba pa. Puta, walang panama lahat kay Badong. Biro lang. Hindi po tayo nagyayabang. Pero wala po talagang panama sa akin yung mga... Yung iba, may magaling po dyan eh. Hindi lang nila natutuklasan. Hindi po si Badong. Binibiro ko lang kayo. Ang dami kasi sa Duterte, di ba? Isa-isay natin. Nariyan sila Attorney Trixie, sila Roque. Basically, mga vlogger to na mga to. Sila Panelo. Tapos, dumagdag pa sila Jing Paras. Thank you very much, Mr. President Rodrigo Duterte, sa 250 pesos na pangkape. Na dumagdag pa sila Kaado, sila Jing Paras, di ba? Sino pa ba? Sila si JM Morales, putya, nagba-vlog na rin. O, pero pa yung mga vlogger talaga. Ito po yung mga converted vlogger eh. Mga converted vlogger. No? Pero yung mga vlogger talaga, yan, mga Maharlika, Banatbay, Banateros, Bisdakeros. Tsaka yung mga people's vlogger. Nakiki-people's vlogger. Wala po silang pantapat eh. Wala po talaga silang pantapat. Ang kaya lang nilang tapatan yung chismis, si Mima. Kasi marami nanonood talaga eh. Kaya ninyo. Yun, yung mga ganun lang. Eh, syempre, pananawaan din yun eh pag wala ng mga bagong patawa, di ba? Hindi na po yan. Kaya kailangan nila si TP para meron yung projection na may matalino sa kanila. Yun kasi yun, iwan na iwan sila eh. Walang nagpo-project na matalino. maano po sila, gusto nilang mag-project na matalino kaya walang naniniwala. Yun. Wala sa kanila naniniwala. Anyways, balik tayo doon sa sinasabi ko. Ngayon, may shifting po eh. Nagsishift na po sila. Hindi nila makuha yung tao na mga demonyo tong mga Duterte. Kaya dapat hindi na yan tinatangkili kasi mga demonyo yan. Palamura, blasphemous, di ba? Yun yung mga, hindi po nila makuha yung mga Duterte doon. Eh. Ibig sabihin yung mga tao, madalas natin maririnig, ano ngayon kung palamura? Basta ba nung nanungkulan sila, walang magnanakaw, walang korap, no? Walang mga droga. Yun eh, yung matino silang namuno. Okay. Isa pa, bago natin ituloy yung sa Duterte. Naawa po ako kay Amy Marcos. Ako naawa at talaga totohanan to. Kasi hindi natin siya iboboto.
Wala ng tiwala yung mga ano eh. Alam natin na maaaring totoo yung sinasabi niya, no, na supportive siya sa mga Duterte. Siguro out of ano na lang yan, out of pakapalan na ng mukha kasi umaamin naman kayo na ikaw talaga yung nanligaw eh. O ngayon, ewan ko kung totoo yun ha. Nalilito na ako ngayon eh. Kung AI ba yung mga nagsasalita o totoo eh. Si Aimee Marcos yung may interview yata kay Doc Willie Ong. Mga mukhang AI kasi sila. Napapanood ko kasi mga AI ni Willie Ong eh, di ba? Meron na palang may mga AI yan eh na ginaya lang si Willie Ong. Anyways, siguro kaya hindi niya mabira lang yung mga Duterte out of yung guilty na ayan oh, sila talaga yung nangumbinsi, siya talaga yung nangumbinsi kay BP Sara. Yun yung inaano natin eh, no? Yung kinumbinsi mo yung si BP Sara, tapos nung nanalo na yung kapatid mo, wala ka naman palang kayang gawin, no? Pag binanatan na siya ng pinsan ng bad shot sa akin, ng bad shot, yung bad shot, wala ka palang kayang gawin para ipagtanggol yung vice president namin, no? Kaya talagang ano eh, talagang wala siyang suporta. Ewan ko, siguro yung mga tropa niya lang. Tropa niya lang yung ano, yung yun, mga tropa sila Daryl Yap, yan lang siguro yung susuporta sa kanya dito sa mga Duterte supporters. Pero yung mga solid Duterte, mahirapan kami suportahan ka kasi Marcos ka eh. hindi na kami. Hindi na kami. O yan, isa, 'di ba? Sa kampo natin. Pero nilabas po ng administration kasama po si Aimee Marcos doon po sa mga candidate. Hindi naman sila umaangal eh. Kaya yan, naniniwala ko na yan na yun eh. Yung 11 na nilabas. Yan na yun. Kasi walang umaangal eh. Si Tol. Hindi siya nagsasabi, hindi, ano ko. Dito ko kay Duterte. Hinihintay ko eh. Hanggang kahapon eh. Pero bad shot ka na, Tol. Huwag kang umasa sa amin, Tol. Kayo ring mga Marcos, huwag nyo rin iboto yan. Wala pang ginagawa ang Duterte dyan kay Tolentino, bumaliktad na. Imagine. Kayo pa hindi babaliktaran yan. Yung mga ganyan tao, walang karapatan na yan. No? Kasi dapat may mabigat ka man lang na ano. May mabigat ka na, di ba? Wala kay sa amin. Pacquiao, matagal nang bumaliktad sa atin. Matagal nang bumanat yan. Ako hindi ako nakakalimot sa mga bumanat kay Duterte. Kaya, Tol, wala ka na, Tol. Balik tayo kay Marcos, kay Aimee. Puta, binabanatan din siya eh. Kasi nire-review ko eh. Ano kaya tong topic nito na wala akong topic eh. Walang balita ngayon na nagaganap eh. Panay pag Sabado-Linggo, panay ano tayo, analysis lang. Binabanatan din siya ni Abby tsaka nito ni Jarrett eh. Malamang binabanatan din niya na lahat ng vlogger. Sabi ko, kawawa naman, no? Kapatid ng presidente, kung banata nila, kala mo, mas kaaway pa nila si Aimee kaysa sa mga Duterte. Sabi ko, wala mapaglagyan si Aimee. Pero sa isang banda, tama lang din yan. Para wala na yung namamangka sa dalawang ilog. Marcos ka naman talaga. Di ba? Huwag nyo na kami binabola. Talaga namang Marcos ka. Sa Tolentino talaga ako, hindi ko talaga matanggap. Hindi ko talaga matanggap na ano ka, Tol. No? Kasama ka, Tol, sa ano. Hindi ko makuha eh. Kasi wala siya. Talagang hindi kilala. Kilala natin, MMDA, pero iba talaga mga dilaw, no? Pag mga dilaw talaga, talagang wala sa kanila yung balibaliktad eh. Napaka-normal kaya alam niyo po ba ang ano ang terminong dilawan? Diyan po talaga yan, yung baliktarin ng meaning niyan.
Eh, dilaw naman talaga yan si Tolentino. Kaya ang hirap pagtiwalaan talaga ng mga dilawan at kakamping. Kaya mga kumampi kay Duterte noon. Sabi ko, noon pa sinasabi ko, mga dilawan naman talaga yan. Kaya hindi natin sinuportahan yan. Kaya napatunayan natin, ang dali nilang bumaliktad, no? Okay, so, Tol, wala ka asahan. Tsaka si Amy Marcos, ang nakakaawa, hindi siya susuportahan na, hindi natin siya suportahan, hindi rin siya sinusuportahan. Bakit tatlo lang ang hindi natin susuportahan? Lahat yun. Ibig nyo sabihin, suportahan natin sila Lacson, sila Tito Soto. Pwede po silang kumampi sa Duterte. Pinili nilang kumampi. Bakit nyo susuportahan? Lahat yung 11 na yun. Bakit pipiliin nyo lang tatlo lang ang hindi boboto? Lahat sila. Ibig nyo sabihin, iboboto nyo na naman, mananalo na naman yan. Ngayon pa lang, hindi na kumakampi sa mga Duterte. Ano aasahan mo riyan? Di ba? Nagpahayag po sila na Marcos ang kakampi nila, tapos susuportahan nyo. Hindi lang po yung tatlo, lahat po yun. As in lahat ng naroon. Mapabilyar man kayo, Cayetano, kahit na ano pa apelyido nyo. Yun na nga eh. Bilyar, putya. Wag na lang natin sitayin kasi dapat dyan, ngayon, ang labanan ngayon, sirohan. Kasi pagtatawanan lang tayo lagi. No? Alam ko yan, balang araw, magkakaganito yan eh. Hindi natin dapat i-straight kasi alangan naman siyempre dapat may mga dapat. Pag Duterte kayo, sukatan na po ito ng pagiging Duterte. Winawalang hiya na yung mga Duterte sa lahat eh. Sari-saring kaso na eh. Akala nyo ba tahimik lang yan? Ipapanalo lang nila yung numero nila sa Senado. Pag nakuha po nila yung numero sa Senado, no? Oh, pwede po open na po sa impeachment 'yan. Bakit yung 125 ba hindi naman tumitigil ah? Yung 125 million ba tumigil na sila? Hindi po nila titigilan 'yan si BP Sara. Oh, eto, ganito po kapalpak tong Abi na to, no, sa paninira kay Sara. Sabi ni Abi, mabuti na raw 'yan at may magagawa na kasi si BP Sara walang nagawa kasi panahon daw ni BP Sara yung mababa tayo sa PISA. Alam mo, Abi, wala ka kasing alam. Yung sinasabi mong panahon ni BP Sara, lumabas yung resulta ng test. Ibig sabihin, nag-test yung mga bata panahon ni Lola ano pa ano pangalan ng dati? O yun, dating DepEd. O pero hindi niyo mo rin masisisal si Lola Briones. Kasi si Lola Briones lang yung may lakas ng loob. Yung before kay Lola Briones, hindi po tayo nagtitake ng PISA. Takot. Alam nila mababa tayo eh. O si Lola Briones lang para makita natin gaano ba talaga yung ating mga bata kumpara sa mundo. O di napatunayan natin na mababa talaga yung kalidad ng edukasyon natin. Tapos isisisi mo kay BP Sara, mababa yung PISA. Pag bugok talaga, bugok eh. Mag-aral ka muna ng mga sinasabi mo, Abi. Yan, tines yan, before pa si BP Sara. Kaya kayo napagsasabihan na bugok eh. Hindi kayo marunong mag-research eh. Tagal-tagal mo na sa industriya. Paano sanay yan mga yan, yung mga taga-media? Yan yung problema ng media. Sanay kayo magbasa ng balita. May writer kayo. May researcher, may writer, may director. Oh, kaya ang gagawin nyo na lang, magbabasa kayo ng balita. Pag susuri nga, kumukuha pa kayo ng mga guests eh, para magsuri. Yan yung kaibahan ng mga vlogger. Supposedly. Dapat mas magagaling kami. Akala nyo ba, kinakantyawan nyo kami? Utot nyo. Kami lahat, kami ang on-cam talent. On-cam talent. Kami ang writer, kami ang director, kami ang cameraman. Oh, kaya nyo ba yun? Hindi nyo kaya yun. Kaya yung sinasabi mo na wala nagawa si BP Sara,
Oh, yan yung paninira nila, walang significant na ginawa. Anong walang significant na ginawa? Si VP Sara ang nakipaglaban para bumalik na ang mga estudyante sa paaralan. Nung panahon na takot pa ang lahat. Pinaglaban ni VP Sara, hindi. Face-to-face classes na. Oh, yun lang, hindi nyo nakikita yun kasi wala kayo eh. Yun po ang pinakamalaking bagay. Dahil pag nanatili po na sa bahay nag-aaral ang mga bata, wala pong matututunan. Alam na po ng mga magulang yan ngayon. Na-realize po nila. No? Na-realize ng mga magulang na teacher talaga ang pinaka-importante sa education system. At yan po, yung sinasabi nila, buti nila natanggal na. Kasi may magagawa na. O, para sa kasawi ang palad mo, Abe. Puring-puri mo si Edgardo Angara. Ay, hindi pala. Ano ba? Sunny. Oh, junior ba yan? Sunny Angara. O, puring-puri mo, di ba? May magagawa na raw sa DepEd. Ano mo ba kung anong first announcement ni Angara? Itutuloy niya. Itutuloy niya yung mga programa ni BP Sara Duterte sa DepEd. Hindi kasi ganun kadali magbago. No? Hindi ganun kadali yan na babaguhin mo. Okay. Kaya, yung sinasabi nyo, yan ang patunay. Wala palang ginawa. Ano itutuloy? Yan pong isang buwan na bakasyon ng mga teacher. Lahat po ng teacher nagpapasalamat dyan. Next year, kung itutuloy yung walang dekorasyon, putya magte-thank you po lahat ng teacher dyan. Siyempre, kaya nabuisit yung teacher, nakapag-decorate na sila nung pinatanggal eh. Nakabase po yan sa sound principle ng education. Pag ang teacher, nilibre mo sa mga trabahong hindi pagtuturo, ang dami pong ginagawa ng mga teacher ngayon. Sangkatutak. Inuna po ni BP Sara yung teacher. Yung kalagayan ng teacher. Yan po yung susundan ngayon. No? Yung mga inuutos na tignan mo yung K-12, yan po ang ginawa for 2 years ni BP Sara. Ni-review ang K-12 curriculum. At nariyan na po tayo sa tapos na po yung pagre-review at nakasalang na po yung mga pagbabago. Itutuloy lang ni Angara. O, pahiya na naman kayo. Itutuloy lang pala ni Angara. Balik po tayo rito. Marami pong factor kung bakit po hindi naniniwala. Sabi ko sa inyo, may shifting eh. Mula sa akusasyon na ito yung mga pamilyang kriminal, mga mamamatay tao. Di ba? Yan yung ano nila. Kaya ICC. Mga mamamatay tao, mga kriminal, mga walang takot sa Diyos, blasphemous, di ba? Sa salita. Palamura, minumura yung papa, minumura kung sino-sino. Nagsiship po sila ngayon ng atake. Ang atake po nila ngayon, magnanakaw ang pamilyang Duterte. Pero walang naniniwala. Bakit po ang hirap paniwalaan? O merong kaso ng pera, may pinagbibintangan nila si BP Sara ng 125 million. 11 araw lang daw ginastos. Si Pulong, meron daw budget sa Davao. Bakit daw binabaha pa? Si ano, mga confidential fund binabanatan din si Duterte at lahat po ng confidential fund, lahat po ng budget ganito po sila magbintan, lahat ng budget ni Duterte bilang pangulo. Ipa-plus nila lahat 'yun. Puta, nahawakan ni Duterte 'yan. Utot niyo. May Department of Budget and Management. Hindi po nagalaw 'yan ni Duterte. Kahit tong kaso di ba? Kahit tong kaso ni Trillanes, ano binibintang? Nagkamal ng salapi dahil napunta yung mga malalaking proyekto kanino? Sa pamilya ni Bongo. Hindi rin pa rin sa mga Duterte.
O, kaya ang pag-iisip ng mga tao, puta na, yumaman pala si Bongo talaga rito. Yun pwedeng isipin. Pero never po pag-iisipan yung mga Duterte. Bakit? Yan pwede nating ipaliwanag. Bakit mahirap ah, walang naniniwala na magnanakaw yung mga Duterte? Una, wala naman kayong pinapakita kahit na anong ebidensya. The best, di ba? The best evidence is the evidence. ano yung ano lang? The best evidence is the evidence itself. Hindi. O, yun. Okay. Tignan nyo, ha. Paano pa paniwalaan na magnanakaw yan si yung mga Duterte? Napakasimple po ng pamumuhay. Napakasimple. Kumakain sa karinderya. Pumunta po kayo sa Davao. Yung mga kinakainang kupuron, may mga picture sila Duterte doon kumakain. Di po ako kumakain sa mamahaling restaurant. May mga picture po sila, proud sila na doon kumakain, dito kumakain. Sa dami nga ng karinderya ron, kinakainan eh. Maniniwala ka ba? No? Maniniwala ka na magnanakaw yung tao na yan? Tapos kakain sa karinderya? Tignan niyo yung mga damit nila kung magbihis. Namana yan ng mga anak. Di mo si Sara Duterte. O pinagkaguluhan dahil kumain sa isang karinderya kasama anak niya. Namamana yan eh kasi dyan ka lumaki eh. O yun yung hindi nyo nakikita eh. Yung lifestyle ng mga Duterte bukas na bukas sa lahat. Sa media, sa lahat. Nakikita natin. Birthday. Meron pong birthday si Pangulong Duterte na pinuna pa. Mga walang hiya talaga eh. Yung mga katropa ni anong pumuna dyan, yung katropa nito ni Franz Castro. Bakit daw may lechon? Puta, may lechon? Presidente ng Pilipinas, bakit daw may lechon dun sa... Walang party, wala lahat. Naroon lang sila sa lamesa. Tapos sasabihin, bakit daw may lechon? Sabi ko, makakapal talaga mga mukha nito eh. Biruin nyo yun, kino-question yung lechon. May isang lechon dun, bakit daw may lechon? Ko nga eh, hindi ako presidente. Noong nag-birthday ako eh, may lechon ako eh. Maliit nga lang, ganito. Lifestyle po. Nakita nyo ba yung bahay ni Duterte? Yan ba magnanakaw sa tingin nyo? Mahirap pong itago yun eh. Sa totoo lang po, no? Mahirap pong itago yun kung marami kang pera tapos titira ka lang sa napakasimple, ang damit mo. Yan yun eh. Hindi, yun nga po yung point ko eh. Pati yung meron lang siyang lechon, kukwestiyonin. Lifestyle. Nakita nyo po yung pagkakaiba. Paano nyo pagbibintangan ng yung mga supporter ng presidenteng ito? Yung presidente ngayon, yung administrasyon ngayon. Ang lalakas ng loob nyo na magbintang na magnanakaw yun. Nakita nyo po. Meron pa ako nakitang picture eh. Bahay ni Duterte. Bahay ng driver ni De Lima. Putya, mas malaki pa yung bahay ng driver ni De Lima kaysa sa bahay ng dating presidente ng Pilipinas. Paano nyo paniniwalaan na magnanakaw yung mga tao? Pati nga yung bintang nyo, wala naman kayo sinabing ninakaw. Laging magulo. Sinabi nyo ba? May nagbintang ba sa mga Duterte na sinabi ninakaw ni BP Sara yung 125? Wala. Ano sinasabi? Ginastos ng 11 araw. Drinamahan nyo lang eh. Nagdrama lang kayo eh. Ginastos ng 11 araw. Correction po, 11 days lang po. Parang 16 days yata. Correction, 11 days. Ha? 11 days pala? Puta, kala mo may krimen na natuklasan eh. Nagsasalita yung isa si Brosas. Ginastos po ng 16 na araw ang 125. Correct lang po.
Ginastos pala, 11 days lang. 11 days lang? Putang, kala mo talaga nakatuklas sila ng ano, ng matinding krimen. Ha? 11 days lang? Tapos yung media naman, 11 days lang, ginastos. Puta, kala mo, mga kriminal, magnana. Wala naman kayo sinabi ni nakaw eh. Ginastos lang. Kaya kong gastusin niya ng isang araw eh. Eh kung babayaran mo na lang eh. May pera. Ginastos lang. 11 araw. Correction. 11 days lang. Putang 11 days. Eh ano ngayon kung 11 days? Ninakaw ba? Eto pa isa. May baha. Aba, si Pulong may budget ah. Bakit may baha pa rin? Grabe no? Ang tingin nyo sa mga Pilipino, lalo na sa mga supporter ni Duterte. Kayo, mare, yung supporter na, yung mga anti-Duterte, siguro bobo kayo. Pero nyo may budget daw Davao, bakit daw binabaha? Eh yung Maynila ba, walang budget? Bobo ba mga taga Metro Manila? Lahat ng congressman, mayor, walang budget? Wala kaming budget. Binabaha kami. Umambun lang, puta, umambun lang sa Metro Manila. Umambun lang. Alam nyo kaya bumaha doon? 1 linggo nang umuulan. May baha talaga. Sinabi ba, ninakaw ni Pulong? Hindi. May budget lang. Kaninong budget? DPWH. Hindi kay Pulong, hindi. Budget ng DPWH. DPWH ang budget? Oo, pero sabihin nila, Davao. Pag Davao, puta, sabihin, ang mga kriminal tumatakas sa Davao. Ilang kriminal yung nahuli sa metro sa Manila International Airport? May nagtanong pa, sino ba mayor ng Pasay? Sino ba mayor ng Maynila? Bakit may mga tumatakas na kriminal? Bakit may laglag bala dito? Sino ba mayor? Putang, sino mayor? Tatakas yung kriminal sa Davao Davao International Airport. Tinanong yung mayor, lahat na nangyayari sa Davao, dapat alam nila, oy puta, may pumasok na 3 tao dyan. 3 tao pumasok? Di ba may budget yan? Puki nang kala mo kung ano nangyayari. Wala nangyayari, dinadramahan lang ni Brosas. Mangyak-ngyak pa si Brosas nung natuklasan. Oh hindi! 11 days lang! Hanggang ngayon, walang kaso ng pagnanakaw si Sara Duterte. Walang kaso ng pagnanakaw. Kasi hindi naman sinabi na binulsa eh. Pero yung mga nakanganga kasing supporter, 11 days, hindi nila ma-reconcile sa utak nila. Ano yung nangyayari? Merong mangko. Correction! 11 days! 11 days daw. Tapos yung isa nagulat, 11 days. May krimen sigurong ginawa. Kahit hindi po, sino maniniwala sa inyo? Napakatapat na mga Duterte. Ano ba yung mas malaking krimen? Pagpatay o pagnanakaw? Tinatapat nga ni Duterte. PI kayo, papatayin ko kayo, papakain ko kayo. Napakatapat. Mas pinaniniwalaan ng tao, no? Yung papakain ko sa inyo yan, pag hindi kayo tumino. Mas kapani-paniwala. Hindi ako naniniwala na ngayon walang magnanakaw ngayon sa gobyerno. Walang magnanakaw, si Duterte lang ang magnanakaw. Ibig sabihin, ang standard po ngayon, mga congressman, lahat ng mayor, lahat ng governor, lahat, wala po magnanakaw ngayon. Si Duterte lang may kaso. Grabe, no? Wala naniniwala sa inyo na magnanakaw yung mga Duterte. Kasi
Nakikita nila napakasimple. Simpleng pamumuhay, simple yung bahay. Hindi po sila magarbo. Eto in contrast sa namumuno ngayon. Paano mo paniniwalaan na yung simple pamumuhay nakatsinelas, dating presidente ng Pilipinas nakatsinelas, magkaiba pa yung paa eh. Ganun po kasimple, kahit saan po siya pumunta sa mga maisog, wala pong mga galing sa limousine bababaan, may red carpet, wala po. Kung nasan yung mga nagralista, naroon din. Simpleng-simpleng mamuhay. Ito pong nasa Malacanang. Ilang concert na yung nakita natin dyan. Kung hindi silang mag-asawa nanonood ng concert, sila yung nagpapa-concert. Nakailang pa-concert na dyan sa Malacanang. Lifestyle. Tinanong minsan si BBM, bakit po umattend pa kayo ng concert, traffic, di ba yung panahon ng Coldplay? That's unmissable. Unmissable. Hindi pwedeng mamiss. Tama ba? Unmissable yung sinabi. Ang mahal po nun. Alam niyo po yung garbo ng pamumuhay, yung very New York, yung gagawin mong waiter yung Senate President. Di po natin nakita yan. Nakita nyo ba nung panahon ni Duterte na nagkaroon sa Malacanang ng fashion show? Fashion show? Mga elitista lang po yan nagpa-fashion show. Sila lang po nakaka-appreciate ng fashion show. Tanungin ko po kayo, manunod kayo ng fashion show? Yung manunod po ng fashion show, yung may pambili ng nirarampa ng mga yan. Fashion show? Sa Malacanang, wala kaming narinig na nag-fashion show. Wala kaming narinig na nagpakain sa mamahaling restaurant sa New York. Si Duterte. Eto pa. 125, minamalaki nyo eh. Sinabi ni Duterte, di ba? Bukas na bukas. 500 billion. Ilan ba yung unprogram? 800 billion? Di ko na matandaan. Unprogram. Billion. Billion po, hindi po milyon. Kaya BP Sara, milyon lang eh. Ito po, billion ang pinag-uusapan. Unprogram, ibig sabihin, kahit na anong gawin niya, pwede. Kasi sinasabi ni Duterte, buksan niyo yung libro niyo. Kaya walang maniwala na ang magnanakaw yung Duterte. Panay kayo pahiwatig, pero isa lang ang sinasabi ni Duterte mula nung simula. Bakit ayaw nyo magbukas ng libro? Paano nyo 700 billion? Unprogram fund. Ibig sabihin, wala nakalagay doon, hindi nakalinyang open yun. Alam niyo yung simple lifestyle. Mahirap pong pagbintangan na magnanakaw. Kaya walang naniniwala. Di ba? Ito, at the back of our mind, lahat tayo, alam natin, minsan sa panahon natin, nailagay yan, siguro bura na ngayon, pero minsan sa panahon natin, nakalagay na isa po ang pamilya Marcos na pinaka malaki ang nakurap sa Guinness, di ba? Wala na ngayon. Tinanggal na. Pero nasulat. Alam natin yun eh. Naiisip natin yun at nakikita natin.
Party-party. Mga lumang mga video na mga congressman pa sila o sila ay mga senador pa na mahilig talagang yung mag-concert, party-party. Ang dami pong mga party ng pamilya na yan. Putya, nakita natin. Ano po yung nakikita natin sa pamilya Duterte? Nagbubudot si Duterte. Tapos yung gumagano, no? Alam niyo yun? Yung kasama niya yung Olympian natin na loka-loka din, yung pinaganon si Duterte. Panay ganun yung mga video na nakikita natin, nagbudots minsan. Sa may Magsaysay. Ang Magsaysay Park ba yun? Nagbubutots si Duterte, mga taga Davao. Ang layo ng contrast Tapos ang magbibintang na magnanakaw, etong mga kumakain sa karinderya. Kakain sa karinderya, ano talaga tong pamilya na to? Peke talaga to. Peke ba yan? Alam niyo po, sa probinsya po, mahirap. Huwag ko na ikwento. Bahala kayo sa buhay. Ibig niyo sabihin, sa dinami ng mga picture doon na nakikita namin na iba't iba ang damit ni Duterte, peke lahat yun. Pag mga 3 beses ka nang kumain sa isang lugar, pwede mo naman diyan ako kumakain tuwing narito ako sa Davao. Ang dami po nilang picture sa mga karinderya Ano yun? Labas nyo yan, pa-picture tayo. Thank you. Punta naman ako sa kabila. Hindi po ganun yun. Mahirap pong magbintang ng magnanakaw yung pamilyang wala kang makitang rangya sa buhay. Alam niyo yun? Magsasabi kayong magnanakaw yan, asan yung rangya? Yun Hindi ka panipaniwala talaga sa tao Lalo na kung nakikita natin na concert, punta sa babalita F1 racing. F1 racing. Pupunta ka sa Singapore para umattend ka ng F1 racing. Tapos ang magnanakaw yung mga kumakain sa karinderya. May picture pa yan, yung magkapatid. Si Baste before siya maging mayor tsaka si BP Inday Sara. Kumakain sa isang sulok ng airport. Hindi ko alam kung sa Davao Airport yun o sa Maynila. Nagkita sila sa airport. Kumakain ng baon o na pamili nila o kung ano pa man. Ba't anong oras bang gilas? Di ba 8:30 pa? Kaya po sa totoo lang, no, yung shifting nila ngayon na palalabasin nila na magnanakaw, protector ng Pogo. Yun na nga yung hamon natin sa kanila. Masama pala yung Pogo, di pasaran nyo. Hindi nila kinol, di ba? Tumahimik na yung mga gusto magpasara sa Pogo. Nagsalita na si Martin Hindi natin ibaban yung Pogo. I-strictuhan lang natin. Di ba ganun yung ginawa ni Duterte? Ayaw nyo? Kayo ang maluwag mula sa kay Martin. Mula sa sinabi ni Martin. Ano ang problema? Hindi yung legal na Pogo. Legal nga Kaya nga legal, pwede mong inspeksyonin. Ano sabi nung isa? Nung mayor? Hindi raw nila napasok dahil ayaw silang papasukin. Mayor ayaw papasukin. Parang hindi ako makapaniwala.
Masarap din masarap din yung ano lang, eh, 'no, yung kuwentuhang ano, eh. Yan lang po ang ating, topic. Bakit may ano ba